Yun, what is up and good morning guys. Welcome to our new episode dito sa ating vlog. Dito, ang topic natin is pag-uusapan natin ang previous NK400 dito sa 450 NK na bagong model. Nasa likod po natin ang previous na model ng NK400, si Boss Jim. At ito po ang atin is yung bagong model nito. Ayan o, violet pa, naka-wrap. Tagal na rin since nung huli akong gumamit ng previous model ng NK400. Nakagamit ako ng B1 tapos ng B3, pero yung B4 na last NK400 model na naka TFT display na rin is hindi pa ako nakakagamit nun. Uy, yun po, NK400 1, shoutout. Makataw si Boss Jim. Yung unang NK400 na B1, nung nagamit ko yun, lakas kasi naka-cut delete yata yun o naka-remap. $170 agad na patakbo ko dun. Kaya lang, ang lakas nga lang ng vibration niya kahit na idle ng 120, 135. Dito sa 450 NK na bago, wala. Pero yung sa NK400 pa rin, sa B3 model naman ito, walang vibration. Yung version 1 lang, di ko alam bakit meron. So yun po, shoutout to. Tarangin ko lang uli si Boss Jim kung ano nga bang version tong NK400 niya. Tapos ito po yung kay Boss J na GSX-S 1000. Hindi man lang namin napag-usapan kung saan kami, pero sa tingin ko total to. Nung nakaraang unang pasok namin Alex, dito lang kami eh. O ba dito lang? Lapit lang ba dito nga lang. Baka tatry pa namin doon. Tingnan natin. Dito na lang tayo, ayon sa Jatot. Sa total yung in-stopover natin. Kamitan Timon? Oo. Pwede ka hanggang total? O pwede daw siya, ikaw ba? Ikaw? Sabi ko na eh, bitin to eh. Okay lang sa'yo, okay lang sa'yo. So ayun po, nakita nyo yung NK400. Ito ay motor oh. Alright. Ito ba? Kimco MT-07 ata. Oh, GS. Ganda oh. Test ride natin siya sa parking mamaya. Tapos kamustahin natin yung bigat. Tapos sasakay tayo dito. Mararamdaman ko ulit yun eh. Express ko sa inyo yung feeling. Tapos yung power, di ko alam kung magpapalit kami ni Boss Jim sa NLEX. Tingnan natin, walk around tayo. Share ko sa inyo na bago sa specs from the previous NK400. Tapos 450 NK na siya ngayon. Liis muna tayo sa topic ng dalawang NK400 at NK450. Balik tayo sa topic ng about sa exhaust na itong big bike. Bawal ba magpa-exhaust na maingay ang motor? Usually sa mga small cc, oo, bawal. Pero meron mga lumalabas ngayon na aftermarket exhaust na pwede na para sa mga small cc. Ang ginagawa na lang nila ay sinusukat na lang nila sa decibel meter kung papasa nga ba sa mismong requirements pagdating sa ingay. Tapos dito naman sa ating big bike, dahil pagdating sa expressway, hindi po rinig yung mga ganitong motor, no? Pwedeng mahawi, pwedeng magit-git. Kahit kasi minsan busina mo dito pagka nakakotse ka, hindi na ganun karinig eh. So kung magbubusina-busina lang din, hindi rin mapapansin. Iba yung safety na nagagawa ng ingay ng tunog ng big bike. Malayo pa lang, aware na yung mga sasakyan sa paligid. Hindi lang sa expressway, pagdating sa traffic sa public road, na-experience natin no, na nagpakabit tayo ng slip-on exhaust. Pinagbibigyan na tayo, hindi na tayo ginigit-git. At the same time,
Pinapauna pa tayo, nagsenyas pa si kuya sa atin nun, di ba? Nakita niyo. Ngayon, paano yan? Daming may ayaw sa maingay ng motor. Ang kagandahan po kasi sa big bike, maganda ang tunog pagka maingay. Saka pinili ko po na yung tunog ng motor natin is bassy, dagundong, hindi ratatat na tunog lata. Kaya yun din, kahit na maingay ito, pagka naman narinig siya sa kalsada, alam nyo big bike, alam nyo maganda sa pandinig, hindi ganun nakakabulahaw. Bulahaw man, pero alam nyo dadaan lang din, ganun. Ayan sila oh. Fly-by. Ayan oh, ganun lang, lapit na. Mamaya i-walk around natin yung 450 NK at saka yung 400 NK. Pagtabihin natin yung size and specs, banggitin natin yung mga basic specs na dapat yung malaman. You know, shout out Boss Dos J. Dito nga lang yung may paahon eh. Taibahin natin si Boss Jim. Saan tayo magpa-park? Ganda ng tunog, no? Pwede na ba yung ganun flyby? Mukha bang flyby yung overtake ko sa'yo kanina? Kulang pa. So ito ang version 2 ng NK400 2020 model. Favorite dito ni Kuya Ever eh. So siya yung nag-introduce sa atin na itong Tim Hortons. Kaya okay din. Kahit pa paano nasusubukan natin yung mga establishment na possible nating pagtambayan pagka mga ganitong breakfast ride lang. At mabalik tayo dito sa dalawang NK400. So side by side, mas matangkad si 450 NK. Pero pagdating sa gulong sa harap, parang mas mataba ng konting-konti or same lang yung gulong sa harapan. Pagdating sa may pinakababang dibdib, mas botsog siya oh. Yun pagdating dito sa dalawang gilid na to. Doon mas nagiging buros ko si 400 NK. Dito naman kay 450 NK, medyo payat yung ganito niya no. Pumasok eh, yung paganto. Sa tangke, tingnan natin, same lang. Halos same lang sa tangke. Tapos sa gulong sa likod, ayun, mas malaki yung gulong sa likod netong si 400 NK. 150 yung size nung sa akin. Tapos 180 yung kay Boss Jim. Parang ito na. Kaya lang kailangan niya magpalit ng rims no. Sabi niya rin yun para daw hindi mag-donut ng ganyan yung gulong. Para ganito kalapad siya tignan. Babalik tayo sa harap. Naka dual disc brake yung dating NK400. Ayun yun oh, ha. Same lang na J.1 yung caliper. Single na lang yung kanyang disc. Dito dual yung disc brake niya no. Tapos pagdating sa shock, hindi pala inverted yung shock nung 400. Dito kay 450 NK inverted na po siya no. Kita nyo nandito yung pinaka female. Same din na twin cylinder. Ayan o, twin cylinder din ito. Pero ito, pagdating dito 270 na yung crank nya. Pagdating sa headlight, parehas naman ng LED. Pati sa turn signals, LED na rin. Yung signal light ni 400 nandito sa kanyang tenga. Samantalang nandito naman sa baba yung kay 450. Same LED, pero ito nga pala, ang advantage ng 450 is projector light na. Kaya nung nag-ride tayo sa Bataan ng gabi, natutuwa kami dahil ang ganda ng buga ng ilaw. Kala mo naka MDL. Tapos pagdating dito sa cockpit, naka TFT display na ang 450. So pakita ko sa inyo animation ng dash ni 450. Meron siyang pixelated part sa una, pero the rest okay naman eh. Same na same ng TFT kay 450 SR. Yung pinaka display niya, panel. Animation lang naman yun, okay lang yun. Magkakaroon tayo ng review dito kay 450 NK, kaya hindi na muna natin itataka lahat. Apakasarap ng TFT guys. Ang premium ng dating. Doon tayo sa kabila kay 400. Okay naman yung ganitong dash. Usually naman lahat pa ng motor ganito. Ngayon pa lang naman talaga nauuso yung TFT.
na pati sa mga budget meal katulad ng 450 NKs meron ng TFT. Napakaganda ng TFT guys, grabe. Kala ko fancy style lang yun na para mukhang ma-colored ganun, pero ang ganda pala, sarap ng TFT, grabe. So ngayon, sakyan natin parehas kung ano yung feeling, no? Start tayo dito kay 400 NK na tayo mag-start. O pag sumakay tayo dito, medyo parang manipis siya tingnan, baka nagpalit ng manibela si Boss Jim. Halos same lang pala sila ng tangke. Ba't mo mas brusco pagdating sa kalsada si 400 NK? Yung bigat, ito nandito. Yung pagka nagliliko kayo ng manibela, front heavy, parang kay C650 RS, yun yung naramdaman ni Boss Dos J nun eh. Yan, na parang nasabi niyang mabigat. Itong si 400, mabigat siya. Ramdam mo pagka tapos top heavy pa siya. Ayan siya. Ito yung cockpit niya dyan pagka dito kayo nagmamaneo. Ito kanyang side mirror, ang cute. Parang sa Mio lang natin. Pagka itutulak, yun. Mabigat, pero parang mas maganda yung hangin ng gulong ni Boss Jim. But parang hirap itulak kanina netong si 450. Pag sumakay tayo kay 450, boom! Ang gaan lalo. Gaan. Tapos pag niliko nyo yung manibela niya, mas madali. Kasi ito yung cockpit nyo, no? Bagong bago sa feeling, no? Pagka ganitong mga tulak-tulak, halos same na lang din. Pero sure, mas maganto. Slip on lang parehas. Una nating papakinggan yung NK400. So sound check tayo dito kay 400 NK. So yan yung tunog niya, no? Pagka binomba-bomba natin, ano yung sinasabi nilang delay, no? Parang ang tagal bumalik nung throttle. Yun kasi yung parang worry nila dito eh. Pagka yung RPM di agad bumabalik. Mas maganda tunog nito kasi sa mga typical na parallel twin, pero parang hindi pa siya 270 crank. Pakinggan naman natin kay 450 NK. Oh, medyo magkakaiba lang din sila ng tunog, no? Dahil sa muffler, magkaiba sila muffler. Pero sa tunog ng makina, I think madi-differentiate nyo naman. Mas bassy, ano? Ganun kasi yan eh, mas mahaba yung kanyang pinaka-stem or yung pinaka-link pipe. Mas mabigat yung tunog, mas mahaba, mas ma-bass. Pagka nag-underbelly, nababawasan yung pagka-bassy ng motor eh. Pero bagay na bagay itong mga underbelly na exhaust sa inline 4. Katulad ng CB650R, grabe yung tunog nun, ganda. Ngayon, itong ating SC project na 270 crank slip on dito sa 450, ito yung tunog niya. Ano masasabi nyo? May pinagkaiba ba pagdating sa video? I mean, na-differentiate nyo ba? Sa personal kasi, na-differentiate ko yung tunog eh. Sa video kaya. Tapos, ang presyo nga pala ng brand yung CM Moto 450 NK ay 262. Madadagdagan lang sa registration ng 45. Tapos, ang presyo naman ni NK400 ngayon, yung pinaka-latest model, TFT display na, is 200, actually 199. Naka-promo nga pala to. Naka-sale to ngayon ha. 199 na lang ang presyo ng NK400 B4 TFT display na. Ito kasing B2 hindi pa TFT display. Pero same specs lang, mabigat, 200 kilograms ang timbang. Tapos same na ang design. Malaki din yung gulong sa likod. Yun yung nagpapa-big bike lalo sa isang big bike pag malaki yung gulong eh. Tapos saka dual disc brake pa. Tapos, etong si 450 NK single disc lang kasi gumaan siya eh. Tapos medyo payat yung mga gulong niya, pero nakatulong din yan para mas maging nimble pa siya. Oh, 72 degrees, buti di pa bumababa yung temperature nito. Parang mas matigas yung upuan nitong 400 NK ni Boss Jim. Uy, mas malundag yung pagkakapasok ng mga gear. Oh, maandar na agad, clutch pa lang. Narinig nyo ba yung tunog niya? Ayun oh, nagagalit na siya pero wala pa gaano nangyayari. Yun yung delay na sinasabi nila dito. Pero sa tunog, ganda tunog din na ito. Sa handling, okay naman. Ramdam mo lang talaga mabigat siya.
Tapos pagdating sa pagkuha ng neutral, alam ko ito yung nahihirapan din ako sa neutral eh. Medyo mahirap siya kunin yung neutral, no? Ayun, nag-neutral na siya kanina. Pero sige, mamaya na. Ikot muna tayo ulit. Tignan nyo kuha tayo ng konting biret. Ay, nagagalit na siya, oh. Wala pa nangyayari. Saka pa lang papalo. Parang dinidilim tas biglang may tutulak. Ganun yung deliberation ng power niya. Tapos yan, kaya di ko siya feel pang banking din eh. Bigat eh. Yung power niya, bitin. So paano pag nasa corner ka, hindi mo tansya yung power mo kasi late nang papasok, ganun. Boom, nag-alarm. Malakas-lakas din kasi ang tunog eh. Pero pagka mag-shift ka naman, okay naman siya. Makapasok naman agad. Ayan po sila, oh, shoutout. Yun, up, pulse neutral. Up. Up. Tigas, tigas yung cambio niya. So yun nga pala, sabi din ni Boss Reed, hindi matigas ang clutch ni 400 NK. Bali marami lang din pong hindi sanay na matigas ang clutch, pero normal din yun, lalo na sa 1000cc. Ganyan talaga ang clutch siya, ganyan katigas. Okay lang yun, kasi malaki na yung mga clutch plate niyan, lalo na sa mga 1000cc. Ngayon, pag di nyo po makuha neutral, gawin nyo, off nyo na yung makina. Tapos kunin nyo siya na nakapatay. O, diba? Mas madali. Nag-neutral agad. Tapos, test ride naman tayo kay 450 NK. Advantage ni 400, hindi agad-agad basta bumababa yung temperature, and mas mabilis naman kahit pa paano ng konti yung pagtaas ng temperature. Unlike dito kay 450, matagal siyang uminit, tapos ang bilis niya ring lumamig. Kaya yung paghihintay mo, pag na-park ka saglit, call start ka ulit. Ngayon, after natin to i-test ride, mabigay natin yung mga basic specs nila at presyo. Magkaroon tayo ng final thoughts kung ano nga bang pwede sa inyong big bike pagdating dito sa dalawa. So paano ba kayo mamimili? Kung gusto nyo pa rin ba yung brusco design ng NK400, lalo na may TFT display naman na to, same with the 450, kasi may naaalangan din sa itsura nito na payat, ganun. At syempre mas mura din si 400. Mamaya pag-usapan natin yun, kung ano yung pwede nyong gawing reason para makapili kung 400 ba yung bibili nyo or yung 450 na. Alright, mas magaan iangat yung stand ni 450, mas madali siyang itulak. Doon ko naramdaman na ang gaan-gaan niya talaga. Unlike dito kay 400, ramdam mo na parang mabigat nga. Kasi yan, pati sa pagmamaneuver, mas mabilis ko siyang maitutulak-tulak pag nagkataon. Pagtapak sa first gear, konti lang yung lundag niya, smooth lang yung pag-andar niya ng clutch. Unlike kay 400, di ko alam kung ano ito nun, pero parang gusto niya umandar agad. Ngayon, ito pinakaiba nila, manipis na manipis lang. Oh, di ba? Ano? Grabe yung saya. Napil niyo ba yun? Solid eh, no? Teka, napa second gear ako agad eh. Tapos pagdating naman sa neutral, teka nyo kuha tayo neutral hinto tayo, isang try lang boom, neutral agad, di ba? O, tapos kunin natin yung tunog ng power niya kahit na medyo umaangat siya agad, no? Si 400 meron pa siyang Eco Sports pero di nyo naman dama. Ito wala siyang ganun, walang Eco Sports to, assist to. Pero pag pinihit nyo, uy, yung ganun pihit ko kay 400, wala pa mangyayari nun. May ganyang lundag naman si 400 pero magagalit pa eh, bumuebuelo pa, makikita nyo sa kamay ko kanina eh. Ito manipis na manipis lang, kahit i second gear ko yan eh. Oh, meron pa rin, di ba? Tapos neutral tayo ulit. Oh, ha? Tapos ang kanya yung ganto-ganto. Kaya lalong lalo sa singitan ang saya eh. Ay, mapapaisip kayo, baka dito pa lang sa impression ko na to gusto nyo na agad bilhin to eh. Kaysa dumaan ng 400, no? Pero sayang din kasi yung discount eh, no? Brand new 199, ang layo sa 262. 62,000 yung matitipid nyo po, no? Big bike pa rin naman yun sa NK400. Baka marami na rin kahit pa paano improvements dun. Nagwawangwang din sa akin. Tapos pag biniri siya, ganito yung tunog niya. Boom. Mas sila shoutout. Mas umaalis si 450. Hindi lang dahil magaan siya, kundi dahil yung engine niya mas refined. Pati yung gearbox, neutral, basic. Mamaya sa biyahe, karoon tayo ng final verdict.
Magtatanong lang din ako kay Boss Jim kung ano yung thoughts niya, kung bakit ka mag-NK400. Syempre, unang-unang sagot natin dahil budget. Pero baka may mga specs pa rin dapat tayo consider bukod sa budget na usapan. Kapit ka. May gagawin tayo. Ganun nangyayari sa akin sa savings din si ate. Grabe pala. So yung problema daw sa delay kanina sa 400 is that nagagawa pala ng paraan yun pagka ni-remap. Sabi ni Boss Jim. O di okay na pala pagdating sa power. Sabi naman ni Boss Dos J, kaya tayo pipili ng NK400. Hindi lang dahil sa budget, kundi dahil daw sa disc brake, sa laki ng gulong kahit stock tire, big bike looks na si NK. Pati na rin sa stability sa expressway. Na mabigat siya, ganon. Tapos okay na okay daw yun for the beginners na magwa 1000cc at doon pala magpa-practice na ayaw mabigla sa power pero gusto nang maka-adapt sa bigat ng isang tunay na big bike na 200 plus ang bigat. Pero kung mababalikan natin yung budget guys, grabe kasi ang layo na ng diferensya din no? 62,000, 199 na po yung bagong NK400 na TFT. Brand new. So yung presyo no, malaki na yung difference. Pero kung ako naman, babalik tayo sa 450 NK. Kita nyo naman yung power, yung gaan. Saka ito na yung latest. Kung ako lang, pag nagamit ko yung 450 NK, hindi na ako magpo 400 NK. Pero kung wala pa kayo nagagamit na big bikes at talagang dadaanan nyo lang si 400 NK, okay na okay yun. Goods na goods yun kung ikukumpara nyo naman sa ibang big bike na pwede nyo piliin. Yun kasi 2-cylinder na, big bike looks, lingunin pa rin si NK400, maganda ang tunog. Sana yung simple comparison natin ito is nakatulong sa mga first time pa lang magbi-big bike at nabibighani sa ganda ni NK400 pero nahihirapang magdesisyon kung itutuloy na ba ng NK450. Ayun, napaka-basic lang ang sinabi ko. Pag nakagamit kayo ng NK450, hindi na kayo mag-NK400. Pero kung mag-budget kayo at gusto nyo lang talaga mag-practice, gusto nyo lang daanan si NK400, gusto nyo ng big bike looks, napakalayong difference ng price, 62,000 yung mga titipid nyo, 63,000, ganun. Kasi ang presyo na NK400 na B4 TFT display na po hindi katulad na nireview natin ngayon na B2, 199 lang po, brand new. At yun nga, sabi nga ni Boss Dos J, stability sa expressway, mabigat, okay na okay bago ka mag 1000cc. Mas big bike ang looks kaysa kay 450 NK. Naka dual disc brake. Oh, ayun ganda di ba? Pero yun nga lang, huwag kayong gagamit ng 450 NK. Grabe, iba to, premium lalo. Kaya lang, ang downside nyo lang talaga kay 450 NK, mas matagal yung cold start nya. And then, hindi siya mukhang big bike minsan pagka mali ng angulo, no? Ayun siya, NK400. Pogi, di ba? Thanks Boss Jim and thanks Boss Dos J sa ating breakfast ride na to. Solid So mga natataka magkaroon ng NK400, mas support nyo yan pagka talagang short pa sa budget. Pero kung gusto nyo na i-push na talagang performance wise or mas ayun, kasi nga ginawa nila tong total revision sa NK400 na naging NK450, syempre dapat mas maganda to. Kaya lang yung presyo, di ba? And yun, ito yung ating mixing breakfast rides. Uy, grabe tunog. Sama namin kayo dito sa aming pauwi. Hatid nyo ba kami hanggang exit? Sarap din sa feeling, sa ganun lang, uwi na tayo, pahinga na tayo. Unlike po nung nag-rent pa ako, naalala ko, gagamitin ko ulit ito tanghali para sulit. Ngayon, okay na, pwede na ako hindi magmotor na isang linggo. Yun maraming salamat po. Congrats po ulit sa atin, may big bike na tayo. At yun, naka-slip on exhaust na rin. Na-enjoy nyo na rin yung tunog.